kahit na iniwan tayo ni Dave, hindi naman deserve ni siguro pa yung mga ganong nasasaktan pa rin tayo. Mga salitang gano'n na lang. So yun nga po guys, ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po doon sa sinabi ni Tekporen, tungkol nga po sa mga salitang below the belt na talaga para kay Dave, which is sinabi nga po ni Tekporen na kahit na iniwanan nga po sila ni Dave ay nasasaktan pa din siya or sila, at hindi daw po sila natutuwa kapag mayroong mga ganoong mga below the belt na salita na nga po laban kay Dave. So panoorin po natin itong short clip tapos magbibigay po tayo ng ating opinion. Sabi mo Kuya Buwaran? May napanood ko yung vlog ni Ballpoint Man, napanood ko. Natutuwa ako dun sa pag niya kay Tatay Ram. Kaso nga lang, hindi naman ako natutuwa dun sa about sa bata. Kaya minabuti ko siyang kinontak para makausap natin sa lahat ng personal. Mahirap kasi yung sa cellphone lang, sa messenger. Kaya mas maganda yung public natin sa makausap talaga. Kaya public yung personal talaga natin sa makausap. Yung napanood ko yung vlog niya. Okay naman yung ko kasi sinusuportahan niyo si Tatay Ram. Siyempre para makakabawas din sa pamilya natin yan, di ba? At least may supporter natin. Kaso nga lang yung mga nasasabi niya kay Dave, masyado nasasaktan pa rin ako. Hindi naman dapat sabihin mga Masyadong below the belt. para sa pasabi na lang natin siya. So yun nga po, stop muna natin. Nakakatuwa lang din itong si Tekporen kasi every time na may live nga po sila ay nga po, talagang sinasabi niya na nade-disappoint siya kay Dave dahil nga po sa nangyari. Pero sa kabila nga po ng mga nangyari, sa kabila ng pang-iwan sa kanila ni Dave at may mga sinabi si Dave na against nga po sa kanila, yun nga din po, hindi pa rin natutuwa o nasasaktan pa rin si Tekporen kapag may mga below the belt na salita nga po siyang naririnig laban kay Dave. Kaya po nasabi ni Tekporen ito dahil nga po dun sa pagre-reaction or pagbibigay ng opinion or reaction ni Ballpoint Man para sa issue na ito, kung saan kung hindi pa natin kilala si Ballpoint Man is talagang maninibago tayo, pero kung napanood nyo na siya dati, especially pagdating sa mga politics na mga issue, ay talagang hindi na kayo magugulat sa mga sinasabi ni Ballpoint Man kasi ganoon po talaga siya magbigay ng reaction, talagang direct to the point at talagang may mga masasakit talaga na salita siyang binibitawan. Pero ngayon, since nag-meet na nga po sila, is pumunta nga po si Ballpoint Man or inimbitahan nga po siya last June 21 nung nagkaroon ng gatherings yung Tekram community doon. Ano din po si BPM or si Ballpoint Man. So after nga po noon is medyo yung kanyang reaction is hindi na siya nakafocus sa pagbibigay ng mga below the belt na words para kay Dave. So at least kahit paano device na iwasan or nabago yung kanyang approach kay Dave, at the same time is naipagtatanggol pa rin niya si Tekram at ang pamilyang Manalastas. Tayong lahat, buong pamilya, na kahit na iniwan tayo ni Dave, hindi naman deserve ni siguro pa yung mga ganong nasasaktan pa rin tayo. Mga salitang gano'n na lang. Kahit po iniwan kami ng bata, mayroon pa rin siyang rito. Kasi wala nang kami nakita talagang masama rito. Mabait ang kausap. Oo. Yung nakikita mo siya sa YouTube, iba yung karakter niya. Pagkausap mo ng personal, napakabait. Kaya magugulat ka di siya yung pinapanood mo. Iba iba talaga magugulat. Mga sa 21, sabi ko usap tayo. Sabi ko nandyan din sila Ron, yung mga dating binabanatan mo.
Doon ko pa kasi gustong gawin to kako. Ayan, magkakaharap-harap pala at maayos yung mga dating problema. Di ba? Magkaayos-ayos sila. Magkaayos-ayos sila. Yung mga dating binanatan niya, makikita niya rito. At least, di makahingi ng sorry. So yun nga po. Si Ballpoint Man pala is dating binanatan yung mga supporters nila Tekram. So anyway, mag-focus po tayo dun sa sa sinabi ni Tekporin na nasasaktan at hindi sila natutuwa kapag may below the belt na mga salita laban kay Dave. So nakakatuwa lang po yun, no, kasi kahit papano is parang pinoprotektahan pa rin po nila si Dave sa kabila nga po ng mga nangyari. Kasi mahal naman talaga nila si Dave. Nakikita naman talaga natin na mahal nila si Dave at si Tekporin, kaya lamang po talaga siya sobrang na-disappoint dahil nga po dun sa sinasabi nga po palagi niya na noong time nga po na parang ngarag nga po sila sa kakahanap kay Dave, ay pinapanood lamang pala sila ni Dave sa live nila at tinatawanan daw po. Yun po kasi yung sinasabi ni Tekporin. Kaya yun nga po, sobra siya na-disappoint sa bagay na iyon. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin niya kayang makarinig ng mga below the belt nga po ng mga salita laban nga po kay Dave. So ibig sabihin lamang po noon is andun pa rin talaga yung pagmamahal ni Tekporin kay Dave kasi talagang itinuring din naman niya yung bata na totoong pamangkin talaga niya. Kung paano minahal nila Tekram, nila Nanay Jack si Dave bilang anak nila, ay ganun din po yung pagmamahal na ibinigay or ipinaramdam ni Tekporin kay Dave. Talagang itinuring niya po ito na totoong pamangkin niya. Kaya ganun na lamang din siya nasasaktan kapag may mga below the belt nga po na mga salita na naririnig niya laban kay Dave. Hindi ko alam kung ano nga ba yung mga below the belt na nasabi or nasambit ni BPM para kay Dave, kasi parang hindi ko napanood yun nung mga pinakaunang reaction video ni BPM. Yung mga recent lamang yung napanood ko, pero yung mga pinakauna talaga na merong mga below the belt dun laban kay Dave, hindi ko napanood yun. So I'm sure na yung iba dyan is nakapanood na, kaya alam nila kung ano nga ba ang mga below the belt na yun. So yun, at least kahit papaano ngayon is medyo okay na, wala nang gaano, wala na talagang below the belt na mga salita si BPM laban kay Dave. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na ugalit po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then always bring payong, kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit hindi po tayo mainitan. Or kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para maboost ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, ulit po hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.